mabuti naman. Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako gumagamit ako ng MX3. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3. Wow, talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ka bilib. Tayo'y makinig sa drama, digit mo at Sheena. Pag-usapan ang problema ng pamilya. Pwede mag-jowa, pwede mag-asawa. Malungkot, masaya, halika dito ka. Dadamayan ka namin, sabihin sa amin. Kami na ang bahala, pag-usapan yan natin. Masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang drama mo. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo! Oras natin, 5:25 na. Kamusta ang lahat ng mga panggapo natin? At sa mga pauwi na, mag-ingat po tayo ha. Alam ko naman maraming mga pangga natin ang excited na umuwi sa kanilang tahanan. Kaya yung ating special guest dito. Talaga dito. Bilang si papalit kay DJ Sheena to eh. Siya si DJ Sheila. Ito, makakasama natin. Dahil wala si Sheena ngayon, nandito ngayon si Kuya Pearly Mayo. Hello kaya Pearly Dolor po, hello po. Hello Kuya Pearly, kamusta? Hi guys! Hi mga pangga. Naka-live ka ba ba? Parang... Ayan, naka-live. Sige, live mo lang yan. Oo. Hindi ko marinig yung... Ay, sorry. Hina. Baka, ano mo yan? Ayan. Okay na? Hello? Huwag ka lang mag-headset na kasi malakas na doon yung Oo, sige, Karina. Ayan. Ayan, huwag na. Huwag na tayo mag-headset. Ayan, hi mga pangga. Hello po. Ay, live na tayo sa ating official Facebook page, Energy FM 1067. Nice ko lang muna batiin, Kuya Pearl, si Paring D. Thomas na nakatutok sa ating ngayon. Paring D, kamusta? At sa mga nandyan yan sa Facebook Live, si Rowena
Boronyuson. Ayan, magandang hapon sa inyo. Eto na, wag na natin patagalin ito dahil ang ating makulit na drama ngayong araw ng Miyerkules. Ano, eto partner. Partner. Yes, partner. Uy! Ano ba, Sheila? Uy! Ano? Partner! Hindi kasi ang drama ni ate, partner, nalaman kasi ni ate girl na ang jowa niya kasi ay isang macho dancer. So ngayon, syempre, hindi maalis sa isipan. Bilang ikaw ay isang half man, half woman, anong mararamdaman mo kung ikaw si ate girl na nalaman mo ang jowa mo ay isang macho dancer? Anong unang papasok sa isipan mo? Okay. Well, number one, wala namang kinalaman doon yung pagiging mutant natin. Mutant! Oo. Hindi, siguro generally, kapag nalaman mo na may sikreto yung partner mo, na well, depende rin siguro sa sa lalim ng pinagsamahan niyo kung matagal na kayo, 'di ba? Pero siguro sa akin kasi forgiving kasi ko eh. Talaga? So kasi makikinabang ka naman no. Ano yun panggagalingan ng pandate? Hindi kasi eto si ate girl kasi kaya ang nangyari, pumunta sila sa isang mall. So ngayon, nagtataka siya, kumbaga na-confirm niya na kasi lately na Kasi dati nagde-date sila sa mall, parang napapansin niya laging madalas maraming tumitingin sa kanyang mga, alam mo na, yung mga majojonda. Okay. So parang baka hindi natin alam kung customer niya pala yun. Di ba? So yun nga, kaya ngayon nalaman niya na isa pala siyang macho dancer. So parang ang dating sa kanya, ano ba naman yan? Marami papasok, baka may binabayaran ka, nilalabas ka. Ganun eh. So, nagdadalawang isip siya kung makipag-break pa siya o hayaan niya lang o makinabang na lang siya. Wow. Malakikita ngayon yan ha, ang macho dancer ha. Kung may pagkakataon, pero ikaw, ano masasabi mo sa ganyang niya? Anong gagawin niya bilang jowa? Siguro sa akin kakausapin ko. Ayun, kakausapin ko. Siyempre deserve ko naman na na Paano malaman usap? mismong galing sa kanya kung bakit hindi niya sinabi, ganon. Pero syempre ultimately ang goal mo naman doon is to keep the relationship. Pero syempre, ito sa akin lang naman to dahil ang bandwidth ko pagdating sa sa ganyan medyo mahaba. So kaya siguro I'll stay siguro muna with the relationship and then tingnan namin kung what will happen sa susunod. Kasi syempre yung tao minahal mo siya pa rin naman yun. Pero ang hirap din kasi hindi maalis sa isang kababaihan na mga mag-isip na, di ba? Syempre nalaman mo na ngayon, o pagbibigyan mo, magstay ka. Eh paano pag halimbawa, hindi siya umuwi ng isang araw o isang gabi, mag-iisip ka niyan. So di ba, parang ang dating niyan, wala. Parang kumbaga, lagi ka nagdududa, lagi ka nag-aalala, baka mamaya tinake out siya. Okay lang ba sa yung ganun? Hindi, pero syempre isa yun sa mga pag-uusapan namin na nagsinungaling sinabi, may mga non-negotiable syempre. Nagsinungaling, kasama ko yung manager ko, yung boss ko, yung boss ko dun sa bar, ganyan. Kasi nagkainuman kami, kaya hindi na ako nakauwi. Ganun. Maniniwala siguro ka. pagka nahuli ko ulit na isa pang lie. So, pag isang beses na hindi siya umuwi, okay lang. Hindi naman tayo instantly in the first place, siguro just giving the person the benefit of the doubt na ginagawa niya lang naman yun dahil trabaho lang. Yun, trabaho lang. Syempre, hindi naman din talaga sapat yung pagmamahal ko lang sa kanya para mabuhay siya, 'di ba? So kailangan niya rin to earn a living. Maybe baka nga breadwinner pa siya o kung hindi ano sinabi man. kompleto kasi. Pero siguro sana moving forward, yon. Puro maging honest na lang. Pero siguro kapag may nakalusot na na nag-lie ulit, something, siguro baka yun na yung maging turning point. Para ikaw ay may paghiwalay, ganyan. Oo, para mag-move forward. Well, sa totoo lang, ang pagiging macho dancer po, alam niyo po, bibihira lang talagang kumbaga merong mga may mga requirements yan eh. 'Di ba? Syempre dapat. O 'di ba maging proud din yung girlfriend niya kasi gwapo, tapos macho siguro to. Kasi hindi ko naman kukunin kung kasi laki ng katawan ko yan. Malaki tiyan. Hindi pa pwede. Tsaka ang trabaho ng isang macho dancer ay naman yan eh. Legal naman para sa, di ba, mayroong mga, hindi pinupuntahan yan. Alin? Gigolo? Uy, wala akong pinupuntahan. Di ba may mga nakikita tayo sa gano'n? So legal siya. Di ba? Diba? O ibig sabihin, okay lang naman yun. Walang problema. Trabaho is trabaho. Walang pinagkaiba yan sa mga kababaihan na GRO. Anong meaning ng GRO ulit? Guest
Relations Officer. Yeah. Yun. Diba? Pero hindi natin alam kasi Oo. yung iba, title lang yon pero yung job description, Ay, hindi iba. na. Labas na tayo doon. Oo. Pero in general, ang GRO po ay ano yan, kumbaga matinong trabaho pa rin naman yan. So, Yes. Sa Japan niya, di ba, ang lakas niyan eh. Oo. Diba? Oo. Sa mga ibang, kung tatanungin niyo ako kung may na-experience ako dyan, iba yun. Yes. Ibang, Oo, iba yun. Ikaw ang may pinupuntahan kasi. Iba klase hindi, yun. hindi yung papasa mo sa akin. yun. At nai-imagine ko kung nandito ngayon si Sheena, malamang, ang dami nang nasabi noon. Ay, hindi lang sinabi, binuking na ako. Oo. Alam mo, di ba? Pero kay Ate Girl, going back sa kanya, well, okay lang naman yun. Gaya nga sabi ni Kuya Pearly, bigyan mo ng chance, no? Na ipakita, iparamdam sa'yo na talagang trabaho lang. Oo. At hindi para humantong sa'yo, wala yan kagad. Kasi di ba, bigla-bigla kagad magdidesisyon na makipag-break ka agad, di mo inalam. Oo. Alamin mo muna. Pero with respects din naman dun sa mga tao na magde-decide na to end the relationship. Well, kanya-kanya naman 'yan. So nasa sa inyo naman 'yun, mga pangga, kung ano yung magiging desisyon ninyo. Ngayon, kung kaya niyo i-manage yung magiging situation, kung magstay kayo at antag dito, mananaig yung pagmamahal niyo sa tao, yun. Okay lang yun, walang problema doon. Ngayon, if you decide din naman na to move forward na and to end the relationship, okay lang din naman, nasa sa inyo naman yun. Oo. Kung ano yung magpapasaya sa inyo, yung magpapaunlad sa inyo, yun ang sundin nyo. Pag-in fairness sa mga nanonood sa ating ngayon, Kimberly, nagulat ako. Alam mo ba, parang ikaw lang yata maging partner ko kasi 400 viewers tayo ngayon. Oh, wow! Wow! Pag-usapan mga macho dancer, naglabasan ng mga majonda. ay, sorry, pasmado. Oy, wag kang ganyan dahil hindi lang di porke pag macho dancer default na nanonood mga May marami kaya. Marami. May kilala nga ako mga nasa paligid ko lang. Oo. Hindi, tsaka Jim, alam mo, hindi ko alam, matagal na rin naman to. Even yung mga spots na hot spots for a specific color. Let's say for example, sa mga gay bar, may mga straight din naman na pumupunta. At saka yung nga rin din, yung meron din akong friend na girl na pupunta rin doon. Yes. Meron din. It's for entertainment, it's for networking. Kung nandun ang clientele mo, nandun ang market mo, so why not, 'di ba? Then socialize. Kung gusto mo lang naman na i-relieve yung yung for your mental health, 'di ba? Ako nga gusto ko na kasi dahil kasi ako nakapanood na ako sa mga babae na sumasayo talaga. Ay, hindi na naman questionable yun, Jim. Ito questionable. Kapag doon ako nanonood sa mga lalaki na nanonood, ay nagsasayaw pala. Ano magiging reaction sa akin? Nasa sa'yo yun kung gusto. Baka sabihin, yun lang naman kung gusto mo lang naman pumunta. Ayun, oo. Pero hindi siya by default na kapag ka ganoon. Especially nowadays na na sobrang open na ang society natin for any type of venues. Venues. Oo, 'yon. Kung saan kayo magiging masaya, if it's in a gay bar, a straight bar, regardless. Ayan. Ang importante lang daw may pambayad kayo sa iyo, orderin niyo at hindi kayo mang-aapi ng ibang nandun. Yan, tama. Yun. At syempre enjoy lang. At saka pag pupunta ka diyan, dapat may budget, yung budget mo sakto lang. Kasi iba sobra-sobra, may pang-tip Yes, oo. Tapos hindi, yun yung isang nasa kanila na yun. Yun yung isang tip dun sa kung ayaw mong ma-check out, ma-add to cart. Kasi may lalapit sa iyo saktuhin mo lang. Di ba sa loob ng bar may mga lalapit na kung tawagin nila, mamasang, di ba kung tawagin ganon? Na may papakilala ko sa iyo. Yan, tapos siyempre offer mo ng drinks yun Tapos makipag-usap ka na Ano ba experience mo dyan? Umahaming ka na! Hindi, to be honest, isang beses pa lang ako nakapasok sa sige. sa gay bar. Pero wala namang nag-offer ng ganon. So parang lang, it's up to you kung may gusto ka beyond the entertainment that you're seeing, you're watching, you're experiencing. Ayun, always ready naman sila doon sa mga kung meron ka pang mas gusto. Nasa sa kanila. Pero it's really up to you. Well, based from my experience, wala namang lumapit. Ayun. Pero kung may lumapit man, ang gagawin mo? Depende yun pangga sa'yo. Ano talaga gusto mong gawin? Depende sa'yo, ba't may pangga? Oo. Hindi, pero sa akin, hindi talaga. Pero ang in fairness sa mga ganyan ang gagaling sumayo. Kasi hindi man ako nakapasok, pero sa social media may nakikita tayo May kilala nga ako, 'di ba yung nag-trending si Agila man yung gumagana si pangalan nun?
Ako, nakalimutan na natin. Nag-trending yun. Kilala mo yun? Sino? Nakalimutan. Oo. Si Dante Gulapa, di ba? Mga ganun-ganun mga sayawan nun di ba? Mga ganun-ganun. Pag sa akin kasi, iba dati, para akong mascot Uy, hindi, tsaka may trend na naman, syempre, yung itong kamakailan yung event na parada. Tapos may mga nagsasayaw. Yung sa, mga lalaki to? yung sa Nazareno ba yun? Or something. Tapos may nag-viral na Baka yung sumasayaw na mga... Baka piyesta ng Santo Niño, di ba? Ayun yata, tama. Sinulog. Fiesta ng ng Santo Niño. Ano ayun, na nag-viral. Hindi kasi puro sila mga lalaki na magaganda katawan nila, tapos magagaling sila sumayaw. Nakubad sila, ganun? Hindi. Hindi, syempre, yun pista ng Santo Niño yun. So, respeto. Hindi para magkalat tayo. Nagubad doon na gano'n, no? Oo. Hindi ganun. Going back. Ate, alam mo nang gagawin mo, hindi pa reason yung makipag-break ka sa kanya, ha? At pag-usapan ninyo. Alam mo naman, yun lang talaga yung kaya niyang gawin, di ba? Kung kaya pa ni ate na depende sa kanya talaga. Nasa sa kanya. Kung gusto mo, manood ka, pwede ka naman pupunta doon Di ba, iba sinasama yung jowa Diba, para at least wala siya masabi. Sama mo siya. Pagdating doon, para makita ko yung trabaho mo talaga. Wala masama doon. Nasa pag-uusap nila yan. Oo, nasa pag-uusap. Sige. Yeah. Yun lang naman. At tingnan natin dito sa comment section. Pag mga macho dancer talaga, naglabasan talaga yung mga... Ayan Ano mga react nila? Siyempre hindi ko mababasa, diba? Punta ka doon sa nga pala. Pero depende po siguro sa sitwasyon ng relasyon nila kung may tiwala sila sa bawat isa. Yun nga po ganun na lang, Pero yung pagsisinungaling kasi, yung hirap din kasi, hindi mo sinabi kagad Mali rin kasi si macho dancer Kung sinabi mo na kagad, at least, di ba, hindi na siya magtatampo o magugulat sa nalaman niya. Oo, totoo naman. At sa kahit na anong relationship naman, kahit sa mga friends, mga ganyan, kapag may mga bagay na na biglaan silang nalalaman na hindi mo sinabi, ayun, iba-iba yung reaction. Oo, tsaka marami kang isipin talaga kasi base doon sa mga napapanood natin na hindi naman, minsan kasi sa pelikula doon tayo bumabase sa napapanood natin Oo. Hindi, pero generally sana ang reaction natin hindi tayo laging reactive. Ayun, maging patient tayo at intayin natin na malinawan tayo galing mismo dun sa tao. Correct. Yun. Hindi yung i-judge natin kaagad. Ang tandem natin ang pangalan Jim Fair. Gusto mo yan, Jim Fair? Oo nga. Anyway, sa yun lang naman, ate. Maraming salamat sa iyo. At maraming din naniniwala sa akin dito. Sabi, hindi na kami masusurprise Jim pag nanonood ka ng lalaking sumasayaw. Tingnan mo, yun ang sinasabi ko. Hindi ko pa ginagawa, iba na iniisip nila sa akin. Yan ang mga tao dito Alright, so congratulations daw sa atin, 421 viewers. Talaga, salamat po. Oo nga. Oy, mga pangga, maraming salamat sa viewership. Meron tayong 419. Ayan. Grabe. Thank you. Maraming salamat. At isang malaking karangalan din na makasama ka, Kuya Pearly. Yes, dito ako bilang din. Partner ko ngayong araw ng Miyerkules. Maraming salamat. Baka may gusto kang batiin mo na. Ayun, gusto ko lang bigyan ng isang bonggang shoutout si Floyd na nagpapa-shoutout kasi birthday niya. Happy birthday. Ayun. And also baka nakikinig ngayon yung ate ko, papunta na sila ng airport. Pabalik na sila ng US, nainamit niyo dito. Ate Alu, and then yung dalawang pamangkin ko, si Rain at saka si So. Ayan. And also sa brother-in-law ko si Vern. Ayan. Ingat kayo sa biyahe. Pero mamayang 11 PM pa naman yung flight nila. Pero kailangan talaga pumunta dahil kasi sobrang traffic. Ay, nako, sinabi mo Hindi pa. mo masabi, baka ma-miss pa nila yung flight nila. Dapat mag-adjust ka ng ilang oras, mga 3 hours, ganun. Or more, kung kaya mo, di ba? Magagaling pa pala ng Bulacan yun, no? Galing sila ng Bulacan, tapos pupunta ng Terminal 1. So, ayun, ingat kayo and message kayo pag nakarating na kayo. Bon voyage! Why? Bon voyage! Ano yun? Spell bon voyage. Basta V. As in victory. Bye. Bye na lang, bye. Yun lang naman. Maraming salamat. Batiin natin nandito ngayon. Ate Baby Rodriguez, maraming salamat sa inyo. Kay Ate Pearly Delorpo, kay Ram Jean, kay Paring D, kay Larkin. Ayan, maraming salamat din kay J. Alvin Soriao. At kay Lisa. Kay Lisa pala na madalas mag-online yan. Maraming salamat sa pagtutok At lagi nasa Facebook Live natin yan
thank you. Ayun. And also bago ko makalimutan, tsaka yung lahat ng mga OFW natin dyan, all around the world. Ayan, isang malaking shout out sa inyo. Sobrang laki ng tulong na naibibigay ng mga OFWs. And sa atin naman mga pangga na nandito sa Pilipinas, let's make sure na lagi natin silang kinakamusta. Correct. At lagi natin silang binabate. Ayun, malaking bagay sa kanila yon. Ako speaking from my experience kasi ate ko nasa nasa ibang bansa, yung tita ko nasa ibang bansa. Lagi nilang sinasabi na tutuwa sila kapag merong nangangamusta sa kanila. Tsaka pag Ayun. pag yung mga, may mga kamag-anak tayo o pamilya sa ibang bansa na umuwi dito ng mga OFW, dapat pag dumating dito, igala natin. Kasi Yes, iba kasi, spend time with them. Parang ibang ginagawa, puro bahay lang eh. So Oo. bahay lang, doon lang sila naganda. Ilabas nyo kasi para na-miss nila yung Pilipinas eh. Igala nyo. Habang malakas ang pa. maganda, Jim, yung planuhin mo na. Yan, oo, Para tama. pagdating nila, Oo. gawin nyo na Alam lang na. agad. Kasi Oo. sila na naman yung gagastos eh. Hindi. Hindi, hahati dapat ha. Oo, kung Hindi kaya hahati nyo sa naman kanila. na kayo ang gagastos, mas maganda, yung i-treat nyo naman sila. Tama. Kasi yun na nga dinedicate na nga nila yung buhay nila Yes. para, di ba, syempre papadala sila sa atin, ganun, sa inyo. Tama. So, i-treat, ano ba naman yung isang araw, 2 araw na i-treat mo sila? Tama. Oo, na Jimbo, kahit cheeseburger lang, di ba? Wait lang. Aminin mo, Wala pa. naalala ko tuloy Oo, bigla yung Huwag cheeseburger. ka mag-alala, dadating tayo dyan. At syempre, ay pabati rin pala yung mga, may mga OFW tayo nandito. Proud OFW here, si Marjorie. At si And- Auntie Pearly, Oo, sabi ni D. Thomas, mabuhay ang mga OFW. Yes. Tama. Pabati po sa family ko na nakatutok ngayon sa Dubai. Sa Dubai, nakatutok din partner. Si Ate Baby Rodriguez, yung mga kamag-anak daw. At syempre, pabati na rin. Kuya Jim, hangover na ba to? Aalis ka na ba sa energy? Tingnan mo, ba't aalis? Hindi ako aalis. Matatapos lang yung program namin ni Sheena. Grabe kayo. Huwag kayong mag-alala, mga pangga. Ayan, nakasalalay sa inyo kung mag-stay si Jimbo. Pwede na palitan si DJ Sheena. Laging nababash si Jimbo. Pag sila duo, echo, sabi ni J. Alvin. Ikaw na daw. Hala siya. Oy, mga pangga, maraming salamat ha. Ay, get Ayan, well pala oo. kayo na kay Sheena. Get well. Oo, soon, hindi po ako hindi po ako DJ. Oo, napadaan lang po siya ako. po ang boses ng Energy FM. Oo, ako lang po yung boses ng Energy FM. Ayan. Correct. Pero kung gusto niyo akong gawing DJ, sige, i-petition natin yan sa Kongreso. Anyways, maraming salamat mga pangga. Happy Wednesday sa iyo, Kuya Fer. At syempre sa lahat din ng mga pangga po natin. Bukas ulit, panibagong drama na naman ang ating pag-uusapan. Muli po ako po inyong Jimbo-licious DJ na si Jimbo. At ang aking partner na si Kuya Fer! Ayan, please like po sa aking or follow nyo po ang aking official Facebook page, Energy FM 1067. At sa iyo, ano bang TikTok mo? Yes, Kuya Fer. TikTok, K-Fer, IG, FB page, Kuya Fer. Ayan. Maraming salamat. Manatiling nakatutok dito sa Same pero Iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo. Sabihin mo, Energy! Jimbo at Sheena. Good afternoon, Pang